Cellphone at gadgets ni dating Yusek Cabral susi sa threats bago ang pagpapakamatay. Naniniwala si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na ang mga gadgets ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang magsisilbing susi upang malaman kung may mga banta sa kanyang buhay bago ang malungkot na insidente sa Benguet. Sa isang press briefing nitong Martes, sinabi ni Remulla na mahalaga ang papel ng cellphone, laptop at iba pang ebidensya upang matuntun ang mga huling araw ni Cabral bago ito natagpo ang patay sa isang bangin sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Ano ang hahanapin sa mga gadgets? Ayon kay Remulla, may 4 na bagay na gustong malaman ang mga otoridad. Kung may mga banta, threats sa kanyang buhay, ano ang kanyang mga huling pag-uusap bago ang insidente? Kung may mga transaksyong hindi pa natatapos, sino-sino ang kanyang mga huling nakausap 1 linggo bago ang kanyang pagpanaw. Ayon naman kay Acting PNP Chief Nartates, makakatulong ang mga ito upang matukoy kung ano ang nagtulak sa dating opisyal na wakasan ang kanyang sariling buhay. Ibinunyag ni Remulla na ang lokasyon kung saan nagpakamatay si Cabral ay may koneksyon sa isang kaso ng korupsyon na posibleng magsangkot sa kanya. Binanggit ng kalihim ang tungkol sa rock netting project kung saan overpriced umano ang singil sa gobyerno. Ang presyo lang ng rock netting ay 325 bawat square meter pero ibinenta nila ito sa gobyerno sa halagang 1,400 bawat square meter. Pinabulaanan din ng DILG ang mga balibalita na pumunta si Cabral sa Baguio para makipagkita sa isang kontraktor. Base sa pagsusuri sa lahat ng CCTV, umakyat lamang si Cabral sa Baguio, kumain at agad ding bumaba. Wala umanong nakitang ibang tao na kumausap sa kanya roon. Sa kasalukuyan, nananatiling person of interest ang kanyang driver na si Ricardo Muñoz Hernandez. Inatasan na rin ng Office of the Ombudsman ang DPWH na isuko ang lahat ng computer at electronic devices na ginamit ni Cabral para sa masusing pagsusuri ng mga eksperto. Warrant of arrest laban kay Atong Ang inaasahang ilalabas na anumang oras. Inihayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na anumang oras mula ngayon ay posibleng ilabas na ang warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon sa kalihim, hinihintay na lamang nila ang pinal na pagsusuri ng hukom sa mga detalye ng kaso bago tuluyang ipag-utos ang pagdakip sa negosyante. Ang hakbang na ito ay matapos makakita ang Department of Justice ng sapat na ebidensya para kasuhan si Ang ng 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. Ang mga kasong ito ay may kaugnayan sa misteryosong pagkawala ng mga sabongero kung saan itinuro si Ang ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan bilang mastermind sa likod ng krimen. Sinabi ni Remulla na umaasa siyang maipakukulong ang negosyante bago sumapit ang Pasko. Binigyang diin ng opisyal na ang mga kasong kinakaharap ni Ang ay hindi maaaring piyansahan at base sa kanilang mga record ay nananatili pa rin ito sa loob Pilipinas. Bagamat itinuturing ng DILG na armado at mapanganib si Ang na maaaring lumaban sa mga otoridad, tiniyak ni Remulla na walang mangyayaring extrajudicial killing o EJK sa gagawing operasyon. Ayon sa kanya, gagawin ng mga pulis ang lahat ng kailangang pag-iingat upang matiyak na magiging maayos ang pag-aresto at walang masusugatan o mamamatay. Sa panig naman ng kampo ni Atong Ang, sinabi ng kanyang abogadong si Gabriel Villarreal na hindi tugma ang mga naging desisyon ng DOJ sa mga ebidensyang naipakita sa mga piskal. Dahil dito, naghain sila ng motion for reconsideration para baliktarin ang utos na sampahan ng kaso ang negosyante. Nagbabala rin ang abogado na dapat ay handa ang DOJ sa mga posibleng kahihinatnan ng kanilang desisyon kung babaliwalain ang kanilang apela. Naniniwala ang kampo ni Ang na maaaring mabaligtad pa ng korte ang naging pasya ng mga piskal kapag sinuri na ang mga file ng kaso. Ipinaliwanag naman ng tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez na ang 3 korte sa Lipa City, Santa Cruz at San Pablo, Laguna kung saan isinampa ang mga kaso noong 19 ng Disyembre ang may huling say kung maglalabas ng warrant of arrest. Ayon kay Martinez, kailangan munang makita ng mga hukom na mayroong matibay na basihan o probable cause bago tuluyang iutos ang paghuli kay Ang at sa iba pang mga madadamay sa kaso. When you arrest someone who you know or has a record of making forced disappearances, who travels around with 3 cars and 15 bodyguards at the minimum, all heavily armed, then you must consider him armed and dangerous. You must consider the possibility that they will put up a fight. I do guarantee, however, that there will be no EJK. There will be none.
but we will take all precautions so that we can arrest him with no casualties. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses
kainin